Good morning everyone. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Ruel Camya po mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada para po sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos ngayon pong umaga. Welcome po mga kapatid sa Tinig ng Pag-asa. Dalangin ng aking puso kung nasan man po kayong bahagi ngayon ng mundo ay naaabot kayo ng pamamahayag na ito na kayo po ay nasa mabuting kalagayan. Sa araw pong ito mga kapatid, ang ating pag-aaral ay pinamagatan ko pong Shining as Lights in the World. Hahanguin po natin ang pag-aaral sa mga talatang sinulat ni Apostle Paul sa mga taga-Pilipos, chapter 2, verses 12 to 18. Ito po'y isang magandang paalala ni Apostol Pablo sa mga mananampalataya sa lahat ng panahon. Ano po ba ang mga bagay na dapat nating gawin bilang mga Kristiyano? Paano tayo dapat namumuhay at papaano tayo magtatagumpay sa mundong ito na ating kinalalagyan? So, samahan po ninyo ako at atin pong basahin ang Philippians chapter 2 verses 12 to 18. Therefore, my dear friends, as you have always obeyed, not only in my presence, but now much more in my absence, continue to work out your salvation with fear and trembling. For it is God who works in you to will and to act in order to fulfill His good purpose. Do everything without grumbling or arguing, so that you may become blameless and pure, children of God, without fault in a warped and crooked generation. Then you will shine among them like stars in the sky, as you hold firmly to the word of life. And then I will be able to boast on the day of Christ that I did not run or labor in vain. But even if I am being poured out like a drink offering on the sacrifice and service coming from your faith, I am glad and rejoice with all of you. So you too should be glad and rejoice with me. Pagpalain nawa ng Panginoon ang pagkabasang ito ng kanyang mga banal na salita na sa umagang ito'y ating pagbubulayan. Mga kapatid, gusto ko pong unahin na ipaliwanag ang isang katotohanan tungkol sa buhay ng isang mananampalataya. Sa buhay po ng Kristiyano, our Christian life is a life of grace-driven effort. Unawain po nating mabuti. The Christian life is a life of grace-driven effort. Ano pong ibig sabihin nito? Ang ating pong buhay pananampalataya ay pinatatakbo ng buhay na biyaya. Ibig sabihin, kapag sinabing ang buhay Kristiyano'y biyaya, ito po'y kaloob na walang bayad. Ibig sabihin, naging mananampalataya tayo, naging Kristiyano tayo, at ang mga Kristiyano, alam natin, magmamana ng buhay na walang hanggan, lahat ng ito ay biyaya. At kung nasumpungan mo ang liwanag ni Kristo ng kanyang pagliligtas, isa lang ibig sabihin nun, pinili ka para sa kaligtasan at ito ay biyaya. Therefore, our Christian life is a life grace-driven. So, ibig pong sabihin, salvation is entirely the work of God, but once na tayo'y naligtas, meron po tayong magiging ibang klase ng pamumuhay. Kung dati namumuhay tayo sa kadiliman, sa pagkaalipin sa kasalanan, kung namumuhay tayo sa hindi kalugod-lugod na buhay sa Diyos, kapag tayo po'y iniligtas na ng Diyos, we are going to live in obedience bilang respond ng bawat isa sa atin doon sa kaligtasang ating tinanggap. Amen po ba mga kapatid? Magre-resulta ng pagbabagong buhay ang ating pagiging ligtas. Hindi po tayo magbabagong buhay para tayo maligtas, bagkos tayo'y iniligtas para magbagong buhay. Nakuha niyo po ba ang pinupunto ko mga kapatid? Many people have a notion
na para sila'y magtamo ng kaligtasan, kailangan po silang mamuhay sa kabanalan. Tandaan niyo po mga kapatid, that will not happen. Nobody can obey God and can attain the righteousness that God requires kung sa ating mga sarili lang. Tandaan po natin na ang ating righteousness, ang pagiging matuwid natin sa harapan ng Diyos, ay kaloob ng Diyos sa atin sa pamamagitan yon ng sakripisyong ginawa ng ating Panginoong Hesukristo sa krus ng Kalbaryo. Siya ang may gawa nun. At yung pagsasakripisyong iyon, ang tawag doon ay redemptive work of Christ, ibinihis natin ang kanyang katuwiran. Ipinagkaloob niya sa atin yung kanyang righteousness. At dahil doon, idiniklara tayo ng Ama na malinis sa kanyang harapan, not because of what we did, but because of what Christ have done. Amen po ba mga kapatid? Ngayon, kung tayo po ay naging malinis na sa harapan ng Diyos, magpapatuloy tayo sa buhay ng katuwiran. Ito po mga kapatid, ang itinuturo ni Apostol Pablo sa Philippians chapter 2, 12 to 18. The Apostle Paul urges believers to work out their salvation with fear and trembling, knowing that it is God who works in them. Take note, it is God who works in them. In the beginning, God works the salvation for us, and therefore we gain salvation because of that grace, God-given, driven effort by God. Therefore, i-work out natin yung salvation na yon na ating tinanggap. Just like a muscle, if you have a muscle, in order to tone the muscle, to grow the muscle, you need to do some exercise. Amen? Sa ating buhay bilang mga Kristiyano, tinanggap natin yung muscle, i-workout natin para lalong lumaki yung muscle. Ganon din ang salvation, tinanggap natin ang salvation, i-workout natin ang salvation with fear and trembling para dumating ito sa kanyang kasakdalan. Amen? So yun po ang ibig sabihin nun. So mga minamahal kong mga kapatid, our sanctification, ito po yung pamumuhay pagkatapos na bigyan ng kaligtasan. Pagkatapos na maligtas. Ibig sabihin, na regenerate, na born again. And then after na ma-born again, magkakaroon siya ng faith kay Jesus at magre-repent ng kasalanan. Tatanggapin si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas. Mananampalataya sa Kanya. And then, ano susunod nun? Mamumuhay na sa kabanalan. That is sanctification. Our sanctification, by the way, is not a passive experience. Ibig pong sabihin, hindi palibas at ligtas na, wala nang gagawin. Kapatid, kung mamamatay ka na bukas at naligtas ka ngayon, wala ka nang gagawin. Tama? Ang halimbawa nito ay yung nakapako sa krus na kasama ni Kristo. Noong oras na yon, binigyan siya ng kaligtasan ng Diyos at sinabi ng Panginoon sa kanya, ngayon din kakasamahin kita sa paraiso. So wala na siyang gagawin. Hindi na siya makakababa sa krus para magpabautismo. Hindi na siya makakababa sa krus para mamuhay pa ng kabanalan, na isoli yung kanyang mga ninakaw, na magpakabanal. Wala na. Kasi patay na hindi po ba? So ang pinupunto ko po rito, kung hindi ka pa kukunin ni Lord na wala namang nakakaalam kung kailan darating bilang isang Kristiyano, our sanctification is not passive. Meaning, we need to do something. At bilang believer, we need to be active. Where, when, and how? We need to be active in cooperation with God's grace. Kaya po pagdating sa sanctification, ang tawag natin dyan ay synergistic. Ulitin ko, ang salvation ay monergistic. Ibig sabihin, solo work of God, no participation in us in whatsoever. Ang gumagawa ng pagliligtas ay Diyos, mono, single, gistic, meaning work of God, single work of God.
Pero yung sanctification, yung pagpapakabanal patapos na ikaw ay maligtas, synergistic. Anong ibig sabihin? It is an active cooperation between God, the Holy Spirit, and the person. Amen? Kaya tayo ngayon, wala tayong ipagmamalaki. Kasi kung sa ating mga sarili lang, hindi natin magagawang magpakabanal. We need the help of the Holy Spirit. Ang Holy Spirit ang nagpapaalala sa atin kung nalilihis tayo ng landas at dinadala tayo ng Holy Spirit sa paglakad sa katwiran sa harapan ng Diyos. Tama po ba mga kapatid? So ibig sabihin, pagkatapos na ang isang tao'y maligtas, mamumuhay sa kabanalan, sanctification ang tawag doon, hindi yun passive. Ibig sabihin, wala ka nang gagawin, upo ka na lang, maghihintay ka na lang na kunin ka ni Lord para sa kaligtasan. No, we should be and we must be involved in cooperation with the grace of God in order for us to continuously grow and to conform to the image of His Son. Kasi po, yun yung nawala sa tao eh. Ang nawala sa tao ay ang imahe ng Diyos. Noong ang tao'y nilikha ng Diyos, kawangis tayo ng Diyos. Subalit sa pamamagitan ng kasalanan, dinurog ang imaheng yon na palayo tayo sa imahe ng Diyos. At yun po ang ginawa ng ating Panginoon upang ilapit tayo muli sa imahe ng Diyos na yon. Hindi yun physical image, kundi yung likeness of Christ na kung saan yung buhay ni Kristo ay unti-unti nating ginagawa hanggang sa dumating tayo sa punto na babalik siya at kukunin tayo at baguhin na ang katawang nabubulok ng hindi nabubulok katulad ng ating Panginoong Hesukristo. Naiintindihan niyo po ba mga kapatid? So habang nandito tayo, mamumuhay tayo in cooperation with God's grace. Ngayon, we will explore what this means and how we are called to shine as lights in a dark world. Alam po natin mga kapatid na ang mundong ating ginagalawan, kapag ikaw ay nakipag-conform sa mundo, anong kaibahan mo sa tunay na Kristiyano? Wala. Kaya tinatawag tayong mag-iba ng ating landas at mag-iba ng ating pag-iisip at huwag umayon sa takbo ng sanlibutang ito. Now, anong paalala ni Pablo sa mga taga-Pilipos? By the way, yung kinote ko kanina na huwag umayon sa takbo ng sanlibutang ito, nasa aklat ng Roma yon, Romans chapter 12 verse 2. Yun ang hamon ni Paul sa mga taga-Roma. Ang ating tinatalakay ngayon ay ang aklat ng Pilipos. Ano naman ang paalala ni Pablo sa mga kapatiran sa Pilipos at sa bawat isa sa atin? Simulan natin ang paghimay sa mga talata. Unang paalala, work out your salvation. You need to work out your salvation. Can you work something if you don't have it? That is the question that I would like to ask. If you don't have something, can you work on that something? Precisely no, right? Halimbawa, sinabi ko, can you work out that wood in order to become a good table? So you have the wood, you need to work out the wood in order to make something from the wood. Tama po ba? So, nililinaw ko lang, ang sabi ni Paul sa Philippians chapter 2, 12-13, therefore, my dear friends, as you have always obeyed, not only in my presence, but now much more in my absence, continue, meaning, ginagawa na po nila Ginagawa na nila ito, ang sabi ni Paul, magpatuloy kayo to work out your salvation with fear and trembling. Sabi niya Pablo, magpatuloy kayo sa inyong kaligtasan. Work out your salvation with fear and trembling. Pero sa verse 13, nilinaw dito ni Pablo, it is God who works in you. Ano pong ibig sabihin yan? So makikita po natin dito yung ipinapaliwanag ko kanina
na pagdating sa pamumuhay ng may kabanalan, ito po'y sa pamamagitan ng taong nagpapakabanal at sa tulong ng Diyos, because it is God who works in us. Naintindihan niyo po ba, mga kapatid? So the work of salvation is given by God, but in order to live that salvation, to work it out, it is with the help of God, because it is God who works in you to will and to act. Anong ibig sabihin? Siya ang naglalagay sa ating mga isipan paano makakapamuhay at papaano aakto ng kalugod-lugod sa Kanya para natin ma-achieve ang Kanyang good purpose. Mga kapatid, napakalinaw naman yan. Hindi naman po mahirap unawain. Ano po? So ano pong ating lubusan pang maiintindihan sa mga talata? The Apostle Paul begins by saying, work out your own salvation with fear and trembling. This does not mean we contribute to our salvation. Hindi po nangangahulugan ito that we can contribute something to our salvation. For we know that salvation is by grace alone, through faith alone, in Christ alone. Ephesians chapter 2, 8 and 9. Anong sinasabi ni Pablo rito na work out your salvation with fear and trembling? Ang sinasabi po ni Pablo rito ay ang ating sanctification. Ito po yung buhay pagkatapos na tayo'y maligtas. Sanctification is the ongoing process of being conformed to the image of Christ. Kaya tayong mga mananampalataya, bakit tayo nagsisimba? Para patuloy na makapamuhay sa wangis ni Kristo. Bakit tayo gumagawa ng mabuti? Para maging katulad ng wangis ni Kristo. Bakit tayo nagkakaloob? Para maging kawangis ni Kristo. Ba tayo nananalangin? Para maging kawangis ni Kristo. Ba tayo nangangaral? Para maging kawangis ni Kristo. Lahat ng ating ginagawa, sanctification ang tawag nun, pagpapakabanal yon, hindi para tayo maitaas, katulad ng mga Pariseyo, hindi para tayo sumikat, katulad ng ibang mga pastor, kung hindi ating ninanasa na maging kawangis ni Kristo. Kaya yung mga pagsusumikap natin, mga kapatid, yung ating pagpapagal sa mga gawain ng Panginoon, hindi na yan makadadagdag sa ating kaligtasan. Take note. Wala nang maidadagdag yan sa ating kaligtasan. Kasi once and for all, yung ginawa ni Kristo ang valid na access at passes para sa kaligtasan. Pero bakit tayo kailangan mag-work out? Katulad din ng exercise at pag-workout. Every time nagpapaalam si Ru sa akin, Tay, I'm going to work out. I know kung anong gustong gawin ng anak ko. Magpapalaki ng muscle. I-exercise yung kanyang mga buto. I-exercise yung kanyang katawan. Ganon din tayo na mga liligtas ni Kristo. We work out the salvation that was given to us para patuloy na lumakas. Amen, mga kapatid. Ibig ba sabihin mawawala yun? Hindi! Katulad ng mga muscle, hindi yan mawawala. Maaaring hihina, maaaring mawawala ng pansamantalang lakas, pero nandyan yan. Kasi salvation yun na bigay ng Diyos. It is the work of God. Amen po ba, mga kapatid? So, illustration. Let us illustrate this. Imagine niyo ang isang magsasaka na nagtanim ng buto. Ngayon ang tanong, may kapangyarihan ba ang magsasaka na patubuin yung buto? Does the farmer have the capacity by his power, by his hands, by his ability to make the seed
sprout, germinate, or grow? Ang sagot dyan, He does not make the seeds grow. Tama? May kapangyarihang nagpapalitaw ng buto para sumibol. Pero may trabaho ang magsasaka at kailangan ng magsasaka na itanim yung buto, hukayin yung lupa, ihanda yung lupa para sa pagtatamnan ng buto, tanggalin ang mga weeds sa pagitan ng lupa, tubigan ito upang ang buto ay sumibol. Alam niyo mga kapatid, likewise, God gives new life. Can we say amen? But we must labor to grow in grace. Amen? Ngayon, anong insight ang ating makikita sa atin pong unang puntong ito na we need to work out our salvation? Ang sabi po, the fear and trembling that the Apostle Paul speaks of it is not a slavish fear. Yung fear na binabanggit dito ay ang isang malalim na respeto at paggalang sa Diyos. Yung fear and trembling na binabanggit ni Paul dito ay ang pag-uugaling merong paggalang sa Diyos kaya natin to ginagawa. Hindi natin to ginagawa bilang pakitang tao sa mga tagapagturo natin o pakitang tao sa mga karelihiyon natin. In fact, ano ang sabi ni Apostle Paul sa unang bahagi ng talata? Therefore, my dear friends, as you have always obeyed, not only in my presence, ibig sabihin, ang mga taga-Pilipos, patuloy na silang namumuhay sa kabanalan kahit hindi nakikita ni Pablo. In fact, nang sinusulat ni Paul ang mga letter na ito, nakakulong siya. He was in prison. Pero kino-commend ni Pablo ang mga taga-Pilipos na ang sabi niya, you have always obeyed not only in my presence, but now much more, higit ngayon, in my absence. Kaya ang sabi lang ni Pablo dyan, magpatuloy kayo. Work your salvation with fear and trembling. Amen? So it acknowledges our total dependence on God for spiritual growth while calling us to diligent obedience. Alam naman natin mga kapatid, di naman talaga natin ito magagawa kung sa ating mga sarili. May isang kapatid kaming kakwentuhan kagabi, nag-invite sa amin sa isang dinner, kaming mag-asawa. Alam nyo, nagkukwento yung kapatid na to, sabi niya, alam nyo, nung araw I was hooked by gambling. Milyon-milyon ang ipinatalo ko sa sugal. Hindi ko alam ba't ako masyadong nalulong sa sugal. There was a time, sabi niya, 2 weeks, walang uwian, nandun ako sa sugalan. Doon ako naliligo, doon ako kumakain, hindi ako umaalis sa sugalan. Ini-imagine ko po, bakit nga ba merong mga ganun? Alam nyo, hindi naman tayo katulad niya na gambler, hindi naman tayo katulad niya na sugarol, pero in some sort, meron tayong kinahuhumalingan na hindi rin natin mapagtagumpayan eh. Maybe you are also on that situation na kinasasadlakan mo na hindi mo matalo-talo. At alam nyo, sabi niya sa testimony niya, sabi ko, kaya ko to. Sabi ko, kaya ko tong pagtagumpayan. So, ang gagawin ko, hindi ako magsusugal ng 2 araw. Pero pagkatapos ng 3 araw, balik na naman ako sa sugalan. Totoo yung katotohanan na kung sa ating mga sarili, hindi natin ito kayang pagtagumpayan. Salamat sa Diyos, sa kanyang biyaya. Ang Diyos ang siyang gumising sa kanya sa kalagayang yon. Binago ang kanyang puso at dinala siya ng Diyos sa buhay na may kabanalan. Ngayon, testimony na lang niya
yung nakalipas na napakadilim at napakapangit na karanasan. Pero ngayon, sa awa ng Diyos, pinipilit niya sa tulong ng Diyos na makapamuhay ng may kabanalan sa harapan ng Diyos. So, mga kapatid, the Apostle Paul also reassures us that it is God who works in you. Anong ibig sabihin? This means that every step of progress in holiness is ultimately God's work in us. Can we say amen? Hindi natin pwedeng angkinin din na ako nakakapamuhay na ako ng may kabanalan ngayon kasi malakas na ako matibay na ako. No. In spite of whatever accomplishment you attain in being a believer of Christ, it is God who works in you. We do not rely on our own strength, but on His enabling power. John 15:5, Jesus says, apart from me, you can do nothing. Amen? Apart from Christ, we will not win. So bilang reflection, mga kapatid, may you ask this question. In what areas of my life do I see God working to make me more like Jesus? Gawin yung personal ang reflection question na ito. Saang area ng buhay ko nakikita ko na kumikilos ang Diyos? Pangalawa, are you actively pursuing holiness? Or are you passive in your spiritual growth? Na ang iyong katwiran, ligtas na naman ako Okay na yan. Para yung nagluluto lang na si Mrs. Tan Felix, pwede na yan, okay na yan. Para bang nagluto ko lang, pwede na yan. No? Mga minamahal na mga kapatid, we need not to be passive when it comes to spiritual growth. How do you balance effort and reliance on God's grace in your sanctification? Tanging kayo lang ang pwedeng sumagot niyan. Amen? Yan ang first point ng ating mga talata. Yan ang nilalaman ng Philippians chapter 2 verses 12 to 13. Work out your salvation. Now let us go to the second part. Sabi ni Paul, do all things without grumbling. Philippians 2:14 to 15. Allow me to read the verses. Do everything without grumbling or arguing, so that you may become blameless and pure, children of God, without fault in a warped and crooked generation. Then you will shine among them like stars in the sky. Anong ibig sabihin nito, mga kapatid? A mark of spiritual maturity is contentment and trust in God. Sabi ni Paul, do everything without grumbling or arguing. Ang pangunahing palatandaan po ng isang matured believer, kontento ka na at patuloy kang nagtitiwala sa Diyos. My dear brothers and sisters, do you have that sense of contentment? The Apostle Paul commands us to do all things without grumbling or disputing. Sa ibang termino, arguing. At ito po'y paglalarawan, mga kapatid, ng Israelita sa wilderness. The Israelites in the wilderness grumbled in every step of their ways. Wala silang tigil ng karareklamo. Nakakasawa na yung manang pinupulot araw-araw. Kailan ba raw sila makakatikim ng karne? Nakakasawa na yung mga kinakain nilang ipinoprovide naman, libre araw-araw. Hindi sila nagtatanim, hindi sila nagsasaka, wala silang ginagawa kundi pulutin lang ang bagay na ito. And they continuously grumbling. Complaining reveals a lack of trust in God's provision. Tandaan po ninyo, mga kapatid, kapag nagreklamo ka in anything, isa lang ibig sabihin nun,
sinasabi mo sa mata ng Diyos at sa kanyang harapan, nagkamali ka na naman, Lord. Pag ikay nagreklamo sa ulam na kakainin mo, para mo sinabi sa Panginoon, Lord, napakawalang kwenta mo naman magluto. Di naman ito gusto kong kainin ngayon eh. Pag nagreklamo ka sa whether malamig iyan o mainit yan, parang sinabi mo sa Diyos, Lord, nagkamali ka na naman eh. Hindi naman ito dapat ang panahon. Hindi ito gusto kong panahon. Pag nagreklamo ka sa buhay, para mo na rin sinabi sa Diyos na, patayin mo na ako, ayoko nito eh. Mga minamahal na mga kapatid, take note that contentment and trust in God is a mark of spiritual maturity. Madalas naman natin nakikita kapag nasa supermarket na magkasama ang isang nanay at isang bata, kaya naman naglulupasay yung bata kasi hindi napagbigyan sa bagay na gusto niyang ilagay sa grocery cart. At napakaraming mga mananampalatayang parang mga bata kung magtantrum sa Diyos. Sa kanilang pamumuhay na dapat ay namumuhay na in conformity to the image of Christ, pero kaninong conformity? Parang mga sanggol na nagtatantrum sa harapan ng Diyos. That is a very clear sign of immaturity. Can we say amen? Sa 1 Corinthians 10:10, binabanggit doon yung Israelita eh. How they complain to Moses. Let us illustrate. Think of a child on a road trip. Lagi po naman ng mga bata pa yung mga anak ko eh. Pag kami magbibiyahe, laging tanong eh, malayo pa ba tayo? Are we there yet? And they complains about the very, very long journey. Nung araw po mga kapatid, maliliit pa yung mga anak ko. Nung nasa Pilipinas kami, meron kaming isang maliit na owner type jeep na yun po yung amin pong sasakyan pagpunta namin pag pumupunta po kami ng Pangasinan. Can you imagine? Cavite to Pangasinan, that is almost 6 hours trip. 6 hours lang yon mga kapatid. At ang biyahe sa Philippines ay magandang biyahe. Kumpara dito sa biyahe sa Canada na wala ka namang makikita kundi kalsada at puro kalawakan at kapatagan, sa Pilipinas maganda ang journey. Kasi pag nakalabas ka na ng NLEX, o ano ba yun, South Luzon, tsaka North Luzon Expressway, magbabayan-bayan ka, marami ka na makikita doon. Marami ng pagkain sa tabi ng daan na pwedeng bilhin. Masarap ang biyahe. Pero dito sa Canada, kung 12 hours kang nagbibiyahe, 12 hours na linya lang ng kalsada nakikita mo at puro kapatagan na wala namang bahay ka nakikita. Minsan manaka-naka, makakakita ka ng mga bakang hindi gumagalaw. No? Akala mo mga estatwa ng baka yun, pero tunay na baka yon. Magtataka kayo rito, maikwento ko lang. Ang mga baka hindi naglalakad. Kasi po, bawat lugar dito pwedeng kainin. Ibig sabihin, napakalawak na pasture land. Sa Pilipinas, magtataka ka ang baka, gala ng gala, lakad ng lakad, kasi walang makain. Naghahanap siya ng makakain. Dito, ang baka hindi gumagalaw. Kung mga 1 oras, hindi gumagalaw yon. No, ulo lang ang gumagalaw. Kasi nga po, lahat ng lugar, pastulan. Nakuha niyo po yung punto. Kaya napaka-boring magbiyahe dito sa Canada. Kaya mga bata, nakatingin yan kasi, are we there yet? And they complain. Pero ikaw na ama na nagmamaneho, alam mo ang destination. Alam mo ang best route. Alam mo kung kailan kayo darating. Planado na yon ng tatay. Alam nyo mga minamahal na mga kapatid, ganun din ang ating Diyos sa atin bilang kanyang mga anak. Habang nandito tayo, para tayong mga bata na complain ng complain, grumble ng grumble, inip na inip sa biyahe ng buhay. Pero huwag niyong kakalimutan, na iplano na ito ng Diyos.
Alam niya kailan titigil ang ating huling hininga. Alam niya kailan tayo uuwi sa lupa na ating pinanggalingan. Alam niya kailan tatapusin ang lahat. Pero hanggat naglalakbay tayo, ang sabi ni Pablo, iwasan natin ang magreklamo ng magreklamo at mag-argue ng mag-argue. Lalo na nga kung ang pinag-aargyuhan ay wala namang kabagay-bagay. Di bali sana kung may kinalaman sa pagtindig sa katotohanan, mag-away na tayo lagi. Pero kung wala namang katuturan at walang kabagay-bagay, wala akong panahong makipagtalo. Ang importante, makontento. Anong insight ang ating makikita? When we grumble, we reject God's wisdom and provision. Amen? And sadly, we accuse Him of not knowing what is best for us. Binanggit ko na yon kanina. Every time na nagreklamo tayo, every time we grumble on God, we complain about God's wisdom and God's plan. Amen? So when we live in a joyful submission, ang sabi ni Paul, you will shine as a light in the world. Wow! In a crooked and twisted generation, we are called to be distinct. Sa NIV, ang ginamit na term ay ang ginamit ni Paul ay hindi crooked, warped. In a world that is warped. Kailangan tayong magningning at magliwanag. We need to be a light in this dark world. The world complains, but the believers must rejoice. The world is self-centered, but we live for Christ. Amen? Anong reflections natin dito, mga kapatid? How often do you find yourself complaining? Gaano kadalas nakikita mo ang iyong sitwasyon o ang iyong buhay na nagrereklamo sa iyong sirkumstansya? How can you develop a heart of gratitude and trust in the plans of God? And how does grumbling impact your witness to those around you? Alam niyo po, every time na ang Kristiyano nagrereklamo, ano pong nangyayari? Nagiging masamang patotoo po tayo. Kaya kung Kristiyano ka at pangunahin ka pang reklamo ng reklamo sa gobyerno, reklamo ng reklamo sa nangyayari, ano sinasabi ng mundo? Yan ba Kristiyano? Yan ba ang mga Kristiyano? Walang katyaga-tyaga, hindi man lang marunong magtiis, hindi marunong magpasensya. Sa halip na magpasalamat, nagrereklamo pa, di ba? Kaninong witness ang nasisira? Dapat tayo ang unang halimbawa ng katatagan, ng pagpapahinuhod, at ng patuloy na kapakumbabaan. Kaya sagutin po natin personal ang mga reflection questions na yan. Again, gaya ng aking naipangako, sa TNP lagi akong magbibigay ng mga reflection questions na magagamit ninyo sa pag-aaral kung gusto nyong gamitin ang materials na ito para sa inyong mga small group. Tama? Now let's go to the number 3 points. Sabi ni Paul, hold fast to the word of life. Philippians 2:6 or 2:16. Sabi ni Pablo, as you hold firmly to the word of life, and then I will be able to boast on the day of Christ that I did not run or labor in vain. So the Apostle Paul urges us to hold fast to the word of life. Ano ba yung word of life? The word of God, the gospel. Panghawakan natin, hold fast the word of life. This is vital in order to survive in this crooked and worldly generation.
Kailangan natin ng salita ng Diyos. Ito lamang po yung magbibigay sa atin ng pananggalang sa mga atake ng mundong ito. That is the reason why araw-araw ay pinipilit ng inyong lingkod na magpahayag ng salita ng Diyos, kasi alam kong kailangan ko to, at kung kailangan ko to, alam kong kailangan din ninyo. Dahil alam kong ang mga tao nagwawalang bahala dito. Nakakalipas sa buhay ng mga nagsasabing Kristiyano sila, isang linggo ng buhay nila, never a single word of God. Ako nga, may mga kilalang pastor kung kailan na lang gagawa ng sermon, doon lang magbubuklat ng Bible How can you survive with that kind of a diet? Samantalang, pagdating naman sa pagkain, lahat na ng klase ng kain, buffet, merienda, lahat na lang ng pagkain, hindi nga kain, lamon nga katatakaw, kasisiba sa pagkain ng laman. Pero pagdating sa spiritual, diet. No wonder, ang lalaki ng katawan ng mga pastor. Pero ang mga spiritual, kababansot. Kaya pagdating sa pulpito, hindi word of God. Puro kwentong walang kwenta. Kaya pag nakarinig kayo ng mga pastor na mas marami ang kwento niya kaysa sa sinasabi ng Biblia, isa lang ibig sabihin nun, puno siya ng pagkaing pisikal, ang pagkaing spiritual, diet. How can you grow with that? The Apostle Paul is telling us, hold firm the word of life. Amen? Alam kong hindi ito madali. Kaya nga pinagsusumikapan. We cannot shine as lights if we neglect the very source of light. And what is the very source of light? The Holy Scriptures. You cannot give what you don't have. You cannot share what you did not receive. Hindi ka po pwedeng magliwanag kung wala kang liwanag. Ang liwanag na binabanggit dito ay katotohanan. You shall know the truth, and the truth will set you free. And where can you find the truth? Through the word of light. Through the source of light, which is the Holy Scriptures. To illustrate this, imagine a lighthouse. And a lighthouse keeper who neglects to fuel the lamp. What will happen? The light dims, and the ships na reliant on the lighthouse are gonna be lost in the storm. Mga kapatid, if we fail to hold fast the word, our light fades, and we cannot guide others to Christ. Nang binanggit ni Apostol Pablo na we will be able to boast on that day of Christ, sinabi roon ng ni Apostol Pablo na ito lang yung pwede nating ipagmalaki. Na ang ating mga buhay ay hindi naging passive at walang kabuluhan, kundi nagsilbi tayong liwanag sa sanlibutan. Take note, anong uri ba ng liwanag ang binabanggit dito? Huwag niyong kalimutan na hindi tayo tinawag para maging araw, the main source of light, hindi po ba? Kundi tinawag po tayo rito ni Apostol Pablo na na stars in the skies. You will shine among them like stars in the sky. Ano bang purpose ng stars? Maging nung unang civilization, ginagamit ang mga bituin bilang mga guide to travel. Especially the North Star. Iba ningning noon at yun ang ginagamit ng mga naunang manlalakbay as navigational guide.
Halimbawa yan na sinusundan para hindi ka maligaw, at ito ang sinasabi ni Apostol Pablo na dapat buhay ng mga Kristiyano. Dapat tayo isang buhay na magiging halimbawa. Pero how can we be like the stars kung ang ating mga buhay ay hindi supplied by the light of the Scriptures? Nakuha niyo po mga kapatid ang aking pinupunto. Sabi ni Pablo, bilang insight, holding fast to the word means both grasping it firmly in belief and offering it boldly to others in evangelism. Kaya yung mga Kristiyano, hindi ka lang tanggap ng mga karunungan. Ini-apply ang mga karunungang ito. Pero hindi ka naman po pwedeng mag-share, evangelize, kung wala naman tamang karunungan. Kaya hand in hand, grasp firmly the word, and then offer it boldly to others. Tama mga kapatid. Nakakalungkot yung napaka-active mo sa gawain sa simbahan. Lahat ng ministry involved ka. Pero ni isang kaluluwa, wala ka na share ng ebanghelyo. Kapatid, ang primary role natin is to hold firmly the word so that we can share the word. And share it to the world. Amen mga kapatid. Holding fast to the word ensures that we live faithfully so that on the day of Christ, we can rejoice in a life well lived for His glory. At ito sinasabi ni Pablo na ito yung aking maipagmamalaki, na ang aking naging buhay is not in vain. Amen? Again, let me give you some reflection questions. 1. Are you constantly spending time in God's Word? How can you ensure that the Scripture is shaping your daily life? And what practical steps can you take to hold fast to the gospel in a culture that rejects it? And the last, uling punto, verses 17 to 18, let us rejoice in sacrificial service. Etong hamon ni Paul. But even if I am being poured out like a drink offering on the sacrifice and service coming from your faith, I am glad and rejoice with all of you. So you too should be glad and rejoice with me. The Apostle Paul describes himself as a drink offering poured out for the faith of the Philippians. Amen? And this refers to the Old Testament sacrificial system in Numbers chapter 28, where wine was poured out alongside a burnt offering. Sabay yun na inihahandog. Amen? So Paul sees his life as an offering poured out for Christ's sake. Dapat ganun ang ating mga buhay. Kaya nga mga kapatid, yung Romans chapter 12 verse 1. Ano sabi ni Pablo? Kaya nga mga kapatid, ipinamamanhi ko sa inyo na ihain ninyo ang inyong mga buhay bilang isang haing banal, kaaya-aya sa Diyos na siya ninyong katampatang pagsamba. Amen? We are all encouraged by the Apostle Paul to offer our lives in the service of Christ. And may it be a sacrificial service. To illustrate, consider a candle. The candle burns itself out to give light to others. Pag sinimulan mo sindihan ng kandila, unti-unti na siyang paubos.
Paubos siya ng paubos ng paubos. Pero alam natin kung ano ang sakripisyo ng liwanag sa napakadilim na sanlibutan. Ano ang silbi ng liwanag sa isang napakadilim na silid? Can you imagine the sacrifice of the candle? While giving light, the candle are continuously consumed. That is a selfless service. At bilang mga mananampalataya, tinawag din tayo bilang ilaw ng sanlibutan ito. Hindi mo naman sisindihan ng ilaw dahil may liwanag eh. Ano silbi nun? Sisindihan mo ang liwanag dahil sa kadiliman. And we are called to that selfless service, willing to expend ourselves for the glory of God. Amen? So, bilang insight, true joy in Christ is not found in self-preservation. Maaring manatili kang kandila, pero ano silbi ng kandila kung hindi mo sisindihan? You can be preserved as a candle for many years. But what is a purpose after so many years nakakita ka ng isang kandilang nakatago na hindi man lang nasindihan? Makikita mo ang isang walang silbing kandila. Pero pag nakakita ka ng kandilang kakapiraso na lang, na mayroon pang natitirang kapirasong mitya, alam mo na ang kandilang ito ay nasa dulo na ng kanyang purpose. Dahil nagamit siya at inoffer ang kanyang buhay para sa kanyang purpose. Kapatid, nasang bahagi ka na ba ng buhay mo ngayon? Buo pa ba kandila mo't hindi nasisindihan? Aba, sabi ni Pablo, at least meron akong ipagyayabang na I ran the race of my life not in vain. Paul does not see suffering as loss, but as joy. He calls the Philippians to rejoice with him, knowing that every sacrifice for Christ is worth it. Amen, kapatid? Now again, another reflection questions. How willing are you to sacrifice for Christ and others? Oh, kung willing ako, Lord. Pag yung usapan ng sacrifice merong magandang tugtog na nakakaiyak. Tapos patay ang ilaw at merong krus na may liwanag. Ganyan. Galing ng mga Pentecostal sa ganyan eh. Naku, nakita yung mga tao nag-iiyakan, Lord. Tapos tutugtugin yung, Lord, I offer my life to you. Iyakan na, Panginoon. Pagkatapos ng event. Pagkatapos ng EGR na yan, ano nakasunod? Wala na. Puro kaipokrituhan. Now the question, how willing are you to sacrifice? Yung bang tipong kahit minus 40, sisimba ako. Hindi ko palalampasin ang araw na ito. Storm ka lang. Christian ako. Maaring pagsubok tong storm na ito, pero mapagtatagumpayan kita. Sometimes we need to sacrifice something. The cold, the heat. Minsan, simbahan, no? Di ba naman yan, init-init? Di ba pwedeng taasan ng aircon? Konting sakripisyo lang, hindi na matiis. Ano ba naman yan? Yung ating projector, papatay-patay. Ano ba naman yan? Yung mga tugtugan, ang ingay. Naghahanap tayo ng lagi nating irereklamo. Now, kapatid, are you willing to sacrifice for Christ and others? How or do you find joy in serving? Or do you see it as a burden? Alam niyo mga kapatid,
Yung mga taong reklamo ng reklamo, most of the time, sila yung walang ginagawa. Ay hindi, meron pala silang ginagawa. And most of the time, ang kanilang ginagawa, maglista ng pwede nilang ireklamo. Yun ang kanilang nakuhang ministry. At maraming mga tao sa simbahan, ganun ang ministry, maghanap ng pwedeng ireklamo. Pero hindi mo ba naisip, kapatid, ito lang, sandali lang para pag-isipan. Kung may nakita ka na something na kailangang itama, mga bagay na kailangan ng improvement, hindi mo ba naisip na sa'yo ibinigay ng Diyos yun? Dahil ikaw marahil ang makatutugon. Amen. Kasi doon lahat nagsisimula ang ministry, kapatid. Ang ministry ay nagsisimula kapag ipinakita sa iyo ang pangangailangan. At ang ministry ay magpapatuloy kapag ikaw ay tumugon sa pangangailangan. Pero kung nakita mo ang pangangailangan, pagkatapos nagreklamo ka lang, ano tawag doon? Wala kang kwentang tao. Tuktukin mo ulo mo dahil mali ang iyong pananaw kung bakit ka naandoon sa lugar na yon. Naandoon ka para ka tumugon at magsakripisyo ng konti o kaya'y maging kagaangan sa buhay ng ministry at ng iba. Amen, kapatid? How does Paul's example of joyful sacrifice challenge your perspective on suffering and service? Sagutin niyo po ang mga reflection questions na yan. Alam niyo po, sa dami ng tanong na yan, kung 2 oras lang na small group, kulang para sagutin nyo yan at pag-aralan. Now, let us go to the conclusion. As we reflect on Philippians 2:12-18, nakita natin ang 3 katotohanan. 1, we must actively pursue holiness. Amen? Knowing that it is God who work in us. 2, we must shine as lights by living in contentment and obedience. And 3, we must hold fast to the word and rejoice in sacrificial service. Let us be people who shine for Christ, trusting that our labor is not in vain. Amen? Soli Deo Gloria, to God be the glory alone. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Ruel, para sa Tinig ng Pag-asa. God bless, mga kapatid.